Una sa lahat, hindi sila nababahala o natatakot dito sa mga kasong isasampa sa kanila. Katunayan, libel lang naman yan eh. Wala silang katakot-takot tungkol dyan. And ang nakakalungkot lamang, naku, ang nakakatakot lamang, siyempre, yung paggamit ng ating mga ahensya ng gobyerno, ang paggamit ng batas, para gipitin yung mga tao. Ang kaso ng mga 18 Marines, umaabot na siguro ang bawat isa sa kanila tig-10 na kaso. Ngayon, pupunta muna ako sa doktrina nung ating Korte Suprema at doktrina ng batas tungkol sa libel cases at kasama din dito ang libel. Alam niyo, ang Korte Suprema, marami ng mga desisyon tungkol dyan na sinasabi ang ating mga opisyal ng gobyerno hindi dapat balat sibuyas. Hindi dapat na pagka sila'y tinira, magpa-file kagad ng kaso o kundi kaya'y apektado sila. Kasi nga, nasa posisyon sila para magsalita. Nasa posisyon sila o meron silang plataforma, lalo't ngayon may social media, para pasinungalingan kung ano man yung nasabi tungkol sa kanila. Kaya, pangalawa, ang nakakalungkot, pagka pala ibig sabihin may isang tao o isang opisyal, pagka meron siyang constituency na kanyang kinakasukupan, sinabi, oh hindi maganda yung palakad mo dito o may corruption dito. Pag siniber-libel niya, kawawa na ang tao kaagad. Kailangan niya mag-bail, kailangan niya mag-abogado. At tayo mismo, nakita natin yan, no? Magkakasama tayo sa prosecution office na talagang kailangan nating magkaroon ng abogado, kailangan nating gumawa ng counter affidavit doon sa mga ifinal nilang kaso. Kaya tingin ko dapat mismo ang DOJ, tingnan na to ang Department of Justice, na yung mga ganyang kaso na cyber libel, lalo tigit sa opisyal, hindi dapat na binibigyan ng puwang. Pangatlo, ang mga kaso ng mga congressmen, kung mapapansin nyo, pinafailan ng iba sa probinsya nila. Kasi nais na pahirapan Biro mo, from Manila, babiyahe ka sa probinsya. Hindi na ho yan. Kailangan i-file nyo yung case sa trabaho nila, kung saan yung kanilang trabaho. Which in this case is Congress sa Quezon City. Pero para sa akin, babalik ako dito, ano ba ang prinsipyo at doktrina ng libel? Ang sinasabi nga dyan, pagka ikaw opisyal, ako nga, ang tagal kong naging opisyal hanggang sa ngayon, wala akong finailan ng libel. Wag lang talagang, wala pa naman ako nakita na, kasi syempre iba yung threat na papatayin kita o ganito ang gagawin ko sa'yo, iba yun. Pero pagka related sa trabaho, at itong sinasabi ng 18 Marines, di ba, related sa trabaho to Nung nagsabi nila, nung nagkakaroon ng Quadcom hearing, nung mga nagkakaroon ng hearing sa ganito, nakita namin, naabutan kayo ng pera. So, ibig sabihin, distorted yung hustisya o distorted yung mga hearing na ginagawa nila. Yun ang masama. Kaya dapat, alam mo, para sa akin na hindi bigyan ng puwang itong yung mga ganitong klaseng kaso. Pero pagdating po sa Marines, huwag kayong mag-alala kung paano sila sa gera, kung paano sila sa field. Pag sila nakipag-away, ganyan po ang dibdib nila ngayon. Alam nila katotohanan yung binabanggit nila, wala silang pagsisinungaling, wala silang tinatago, kaya wala pong kakabakaba itong mga taong to. Kong, Master Judea po, pagka mamimigay na po kayo ng 5 million, sabihan niyo po kami ha. Ako, Master, alam mo naman si Sir Jack, mauuna yan. Una yan. Saan mo rin? PWD. Priority ha? But anyway, Kong, magandang gabi. At ito yung isa sa mga ini-issue ngayon sa Brave 18, bakit daw binawi yung aligasyon kay Senator Loren Legarda. So malinaw po na paliwanag kasi yung nakikita natin sa mainstream media medyo twisted na Sa inyo po dapat manggaling. Paano po ang nangyari dito? Okay, Master Judea, ang una kong salita dyan, naalala ko pa nung nagkaroon ng Senate hearing, sabi ni Senate President Alan Cayetano, lahat po kayo imbitadong umupo dito. Lahat po kayo magsalita dito. Sabi nila, bakit lang daw yung kalaban ng tinanong? Hindi yun Lahat naman, kumbaga, nagkataon, yun ang tinanong, yun ang sinagot ng mga Marines. So yun po ang naging palitan ng diskusyon nung nagkakaroon ng hearing. Pagdating dito kay Senator Loren Legarda, kasi kung hindi ako nagkakamali, 5 senador ang nabanggit na pangalan, iba-iba ang circumstansya niyan. Kasi isa po itong general affidavit, nagkaroon sila ng tinatawag na individual affidavits tungkol dyan. So, at the proper time, kung tatanungin po nila, kasi sinabi ni Attorney Levy, sabi niya may konting pagkakamali doon o may detalyen ginawa sila doon sa kwento, tingin ko kaya nilang ipresenta yan. At kaya nilang sabihin yan. Kasi, tingnan nyo, doon po kay Senator Lawrence, sabi, nagpunta doon sa bahay. And then, nagkaroon ng
later on, nung Marso pa, dahil alam niyo naman, kaibigan ko si Kong Lian, ano ba ang nangyari dyan? Ano ba yung naging detalye dyan? So nagkaroon ng pag-uusap tungkol dyan doon sa mismong individual affidavits. To be fair to Kong Lian, hindi niya inimpluwensyahan, wala siyang sinabi tungkol dyan, at matuwid yung pakikitungo ni Kong Lian. No? Hanggang sa ngayon, kahit na po may mga pagkilos, tumutulong po yan, nasa likod po namin yan. Alam niya na yung 18 Maris na banggit yung kanyang ina, wala ka pong narinig na salita dyan. Pagdating kay Senator Soto, tinanong nila, o detalyado, hindi pa nga ho tapos yun. And ayoko pa rin magsalita dahil sa kanila po dapat manggaling yan. Binanggit nila yung pagdadala ng maleta, nilagay sa elevator. So, ano ba, Masa Junne, sinabi bang hindi totoo yung kay Loren? Ang binanggit ni Attorney Levy Baligod, meron po mga detalye dyan na magpapatunay na para bang hindi sangkot. Ganun yung ano no, hindi masasabing kay Senator Loren yung maletang ipinasok. Parang ganyan yung naging direksyon ng statement. Papabayaan ko po sila magsalita tungkol dyan. And kung magsasalita pa doon sa ibang senador, iba-ibang sirkumstansya po ang nangyari. For example, eto rin no, wala pa to yung individual affidavit. Tinanong lang nila, sabi ni Attorney Levy Baligot, nagkamali po ako. Hindi po kasi congressman si Laila de Lima nung nakitang inabutan. Hindi pa siya congresswoman noon. So, isa yan sa mga tinanong ko sa mga sundalo, ano ba yung circumstansya? Eh, hindi lang naman isang beses eh. So, sila na lang din po magkwento. Sa townhomes daw yun, madidescribe nila pati yung mga kotse, madidescribe nila kung paano dumating. And yan po kasi individual affidavits na ipepresenta dapat ngayon ng 18 Marines. Kasama yung 14 na bagong magsasalita.